بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isa sa katotohanan mga kapatid na pinapaniwala natin sa Islam ang araw ng muling pagkabuhay na kung saan tiyak na ito ay darating. At ang impormasyon, kaalaman, hinggil sa kung kailan ito mangyari, yun ay isa sa mga kaalaman na kung saan sinulo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na pinaalam kahit kanino. Nakatulad ng sinabi ng Allah surat Luqman, Inna Allah indahu ilmus sa'a. Katunayan ng Allah, nasa kanyang kaalaman kung kailan matatapos ang mundong ito, yung oras ng pagkaguno ng daigdig. Subalit alam natin mga kapatid, ayon sa popular na hadith, tinanong ni Jibril alayhisalam si Prophet Muhammad sallallahu, ayon sa hadith na nakasaad sa Bukhari at sa Muslim, sabi ni Jibril alayhisalam, Ya Muhammad, matas sa'a. Sabi ni Muhammad, kailan ang oras ng pagkaguno ng daigdig? Ano ang sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Faqal, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sabi niya, ang tinatanong ay hindi nakakahigit ang kanyang kaalaman sa nagtatanong. Ibig sabihin, pareho lang tayo. Wala tayong alam. Walakin, sabi ng propeta, sawhadithuka an ashratiha. Ipapaliwanag ko sa iyo ang ilan sa mga palatandaan nito. At yun ang paksa natin ngayong gabi. Sabi ng propeta, idha walratil mar'atu rabbataha fadaka min ashratiha. Sabi na kapag nangyari na ng isang babae ay magiging amo niya ang kanyang sariling anak, ay kabilang na yung sabi niya sa mga palatandaan. Wa idha kana al-hufatu al-uratu ru'usun nasi fadaka min ashratiha. Kapag nangyari, sabi niya, na yung mga dating al-hufa al-ura, ibig sabihin yung mga dating walang mga mahirap kaya sila ay nakahubot-hubad, na sila na ang magiging pinuno, mamumuno na sila, ay kabilang yun sa palatandaan ng bago maguno ang daigdig o malapit na maguno ang daigdig. Fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah, na ito'y kabilang doon sa 5 bagay na walang nakakaalam maliban sa Allah. Nakatulad nga na bagit natin ng kapiraso doon sa aya kanina, na ito yung sinabi ng Allah, Inna Allah indahu ilmus sa'a. Katunayan ng Allah ay siya lang nakakaalam sa oras ng pagkaguno ng daigdig. Wa yunazzilul ghaith, siya ang nagbababa o nagpapaulan. Wa ya'lamu ma fil arham, at alam niya kung ano ang tunay na katotohanan sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. Ibig sabihin ng mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga ina. Hindi lang yung kasarian, hindi lang yung bigat, kundi lahat ng patungkol dun sa sanggol ay alam ng Allah. Wa ma tadri nafsun mada taksibu gadan, at hindi alam ng sino man
kung ano ang kanyang mapapala bukas. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. At hindi alam ng sino man na may buhay kung saan siya lugar o lupa na mamamatay. Inna Allah alimun khabir. Katunayan ng Allah siya ay higit na nakakaalam at siya ay dalubhasa. Ito yung Surat Luqman, aya na 34. Kaya, bukod dun mga kapatid, bukod dun sa mga bagay na yun na ang Allah nakakaalam, ay nagbigay sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga palatandaan. Ibig sabihin, hindi sinabi sa atin yung sakto kung kailan mag-umpisa yung pangyari niya o na matinding pangyari, pero binigyan tayo ng mga palatandaan para mapaghanda natin ang pagdating ng araw na yaon. Nakatulad ng sinabi ng Allah sa Surat Muhammad na ganito ang kanyang pagkasabi, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Sabi niya, bakit? Inaabangan pa ba nila o meron pa ba silang higit na inaabangan sa pagdating ng oras ng pagkaguno ng daigdig, na kung saan ito ay darating sa kanila ng bigla? فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Subalit dumating na ang mga palatandaan sa pagdating ng araw na ito. Kaya mga kapatid, ang mga palatandaan bago mag-una ang daigdig ay isang kaalaman na kung saan na dapat natin matutunan. Hindi natin ito sinasabi na ibig sabihin yung bang masyado nang matindi naman ang dating sa atin na parang titigil mo na ang buhay natin bago natin matutunan mga bagay na ito at abangan natin kung kailan mangyari. Subalit, sinasabi natin na kailangan matutunan dahil upang magkaroon tayo ng kumbaga mga magandang aral sa ating sarili, na kung saan mga kwento, kasi ito yung mga pangyari mga kapatid, na pagkukunan natin ng mga magagandang aral na kung saan upang sa sino mang tao na mayroong mabuting kalooban, mabuting puso, at mayroong pinapahalaga niya ang kanyang pandinig at paningin, ay mapapakinabangan niya ang mga kwento sa mga pangyaring ito. At hindi rin natin tinatakot ang ating mga sarili, kaya natin pinag-usapan ito para tatakutin natin ang ating sarili. Hindi rin yun ang dahilan mga kapatid, kundi ang kailangan natin yung kung paano natin may tuwid ang ating sarili. Pero ang punto natin dito mga kapatid, hindi panakot kundi panggising. Panggising sa mga natutulog at babala sa mga nakakalimot. Panggising sa mga natutulog at babala sa mga nakakalimot upang hindi sila mabibigla sa pagdating ng mga pangyayaring ito o pagdating ng araw ng pagkaguno ng daigdig. Kaya kailangan sa isang Muslim o isang mananampalataya na nasa kanya ang kaalaman na ito, dahil ito ang isa sa mga pamamaraan upang may tutuwid natin ang ating sarili. Ano ang sinabi ng Allah sa palagi natin siguro nababasa sa mga pangunahing bersikulo ng Suratul Baqarah? Ano ang sinabi ng Allah doon? Sabi na ba'da, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Itong aklat na itong banal na Quran ay walang pag-aalinlangan sa niluloob nito. Hudan lil muttaqin, na kung saan gabay sa mga matakutin. Kaya sino yung mga matakutin na yun? Kagad, sabi ng Allah, alladhina yu'minuna bil ghaib. Kaya itong pag-uusapan natin yung mga kapatid ay isang tinatawag na ilmul ghaib na maaaring nangyari na o patuloy na nangyari o mangyari pa lang. Kaya ang hanggat hindi pa natin nakikita ay kabilang sa mga tinatawag na ilmul ghaib. Kaya dahil mga kapatid,
ito yung mga kadahilanan ko bakit natin dapat matutunan ito. Unang-una, ito'y pagsubok sa atin. Pagsubok sa ating mga sarili. Sinusubok natin ang ating sarili sa pamagitan ng mga kaalaman na ito, na kung saan ang mga pangyari ito, mga kapatid, dahil sa ilan o marami sa mga pangyari ito ang tinatawag na fitna. Ibig sabihin pagsubok, mga parusa, mga sakuna, mga kalamidad, na kung saan kabilang doon sa mga palatandaan. Kaya lahat ng mga ito ay kabilang sa ilmul ghaib, na kung saan hindi magiging tunay ang ating paniniwala hanggat hindi tayo naniniwala sa ilmul ghaib. At ang banal na Quran o yung mga aklat na ipinaliwanag ng mga dalubhasa ng Islam ayon sa kanilang pagkakaintindi sa banal na Quran at pagkakaintindi sa sunnah ni Prophet Muhammad SAW, ay ipinapaliwanag nila o nagbigay sila ng sapat na kapaliwanagan para maintindihan natin ang tinatawag na ilmul ghaib, at kabilang dito sa ilmul ghaib na ito ang tinatawag na ashrat as-sa'a, ang mga palatandaan bago mangyari ang pagkaguno ng daigdig. Kaya sabi ni Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah sa kanyang aklat na Lam'atul I'tiqad, ano ang kanyang sinabi? Sabi niya, وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sabi niya, dapat na nating paniwalaan ano man ang paliwanag o ano man ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, وَصَحَّ بِهِ النَّقْلُ عَنْهُ فِيمَا شَاهَدْنَا, na kung saan ang pagsalin ng kaalaman na yun mula sa propeta patungo sa atin ay totoo, na kung saan sabi na kabilang doon yung mga nakita natin, o gabaan na, o yung mga hindi natin nakita, na alam mo annahu haqqun wa sidq, subalit alam natin na ito ay totoo at katotohanan. Wa sawa'un fi dhalika ma aqilnahu wa jahilna. Sabi na pareho sa bagay na yun na sinabi ng propeta, naintindihan man natin o hindi natin naintindihan. Walam nattali ala haqiqati ma'na, at hindi natin pa natutunan kung ano ang pinaka tunay na kahulugan nito. Ay kailangan natin paniwalaan hanggat sa sabi ni Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah, sabi niya, wa min dalika ashratus sa'a, at kabilang dito ang mga palatandaan bago magunang daigdig. Mithl khuruj ad-dajjal, na katulad ng paglitaw ng nag-angkin na siya ay Masih, sabihin yung tinatawag natin na bulaang Masih, hindi totoong Christ. Wa nuzulu Isa, at pagbaba ni Isa alayhis salam, kabilang doon sa mga palatandaan na yun. Fayaktuluhu, at si Isa alayhis salam ang papatay sa Masih ad-Dajjal. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, at paglabas ng isang grupo ng maraming tao na tinatawag na Ya'juj wa Ma'juj. Wa khurujud dabba, at kabilang dito ang paglabas ng malaking malahayop na dating na isang nilikha ng Allah, na kamanghamanghang nilikha. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, at pagsikat ng araw mula sa kanyang nilulubugan. Wa ashbahu dhalika bima sahha bihi an-naql, at mga katulad nito na kung saan nakarating sa atin na kaalaman na totoo na nagmula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya katulad ng sinabi natin mga kapatid, isa sa pinakapangunahing dahilan kung bakit kailangan natin matutunan ito para masubok natin palagi ang ating sarili kung gaano tayo katatag. Pangalawa mga kapatid na dahilan ay paghahanda sa araw ng muling pagkabuhay. Pinaghanda para nakahanda tayo palagi. Kaya kabilang sa kapakinabangan na nakukuha natin sa mga palatandaan na ito mga kapatid ay napapatunayan o nararamdaman ng isang alipin na mananampalataya na malapit na ang kanyang pagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kailangan paghanda niya ng sapat na paghanda. Kaya yun ang pinaka pangunahing dahilan o isa sa mga napakahalagang dahilan kung bakit ito'y dapat natin malaman upang mapaghanda natin ng sapat na paghanda ang ating pakipagharap sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya katulad ng sinabi na isa pa rin sa mga dalubhasa ng Islam, si At-Tayyibi, sabi niya, al-ayatu amaratul sa'ati imma ala qurbiha. Sabi niya, mga palatandaan, ito ay mga palatandaan na bago mangyari ang pagkagulo ng daigdig. Maaring sabi niya, palatandaan ito dahil sa malapit na, wa imma ala husuliha, o yung palatandaan na yun nangyari na. واستشعارات هذا القرب يوجب من العبد مزيد سعي وعداد لهذا اليوم العظيم. Sabi na, yung ating naramdaman dahil sa ating paniwala na malapit na mangyari ay nagtutulak sa atin para gawin natin ang lahat ng paraan para paghandaan ang dakilang araw na ito. Nakatulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay tinanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng isang tao, sabi sa kanya, matas saa. Kailan ang oras ng pagkagulo ng daigdig? Ano ang sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng Propeta, ma'adad talaha. Bakit? Ano? Nakahanda mo na para doon. So, kung nagtatanong ka, handa ka na ba? Diba? Okay. Kaya, makikita natin doon sa sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, talagang malalim ang dating at napaka makahulugan ang dating ng sagot ng propeta. Hindi na sinagot ng diretso, kundi sabi niya, bakit? Nakahanda ka na ba? Allahu Akbar. Kaya yun ay isa sa mga, pamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam para yung tao na nagtatanong ay maintindihan niya yung kanyang itinatanong at papasok sa kanyang isip, sa kanyang puso't isipan, kung ano man ang sasabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil kailangan pala nakahanda siya sa bagay na yun. Ibig sabihin, mga kapatid, itong bagay na ito na napakahalaga na kailangan natin paghandaan ay sinabi sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag natin kaligtaan. Kailangan lagi nasa isip natin para napaghandaan natin. Kaya patungkol doon sa paghanda ay sabi ng isa sa mga dalubhasa ng Islam, si Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sabi niya, wal hikmatu fi taqaddum al-ashrati iqadul ghafilin. Sabi niya, ang dahilan kung bakit inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga palatandaan na ito, sabihin na una dun sa bago mangyari ang pagkagulo ng daigdig ay meron munang mga palatandaan. Sabi na ang dahilan ay upang magising ang mga natutulog o yung mga, ibig sabihin yung mga tao na hindi nila iniingatan ng pangyayaring ito. Wahathuhum ala tawbati wal isti'dad, at pagtulak sa kanila upang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at maghanda. Kaya sabi niya, ayon sa pagkasabi ni Ibn Hajar, fa ashratu as-sa'ati mawa'idun tuzjirul quluba lituqbila ala 'allamil ghuyubi jalla wa ala. Sabi niya, ang mga palatandaan bago mangyari ang pagkagulo ng daigdig ay isang pagpapayo, nagbibigay ng pagpapayo sa atin, na kung saan ay pinapaingat niya ang mga puso upang siya ihaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, kama waqa'a syartum minha fahiya khutwatun yakhtuha an-nasu jami'an nahwa al-akhirah, nakatulad ng mga nangyari na. Ibig sabihin, dito kasi sa pag-usapan natin, mga kapatid, meron nangyari na at meron patuloy na nangyari na, at meron alam natin na talaga nakita natin ang mga pangyaring ito. Kaya nga sabi ni Ibn Hajar, فَالسَّعِيدُ مَنْ سَارَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مُتَذَكِّرًا لِلْآخِرَةِ. Sabi na ang taong sa'id, ibig sabihin pinaka maligaya dahil sa kanyang ibig sabihin sa kanyang tamang paniwala sa subhanahu wa ta'ala, ang sino mang tao na palagi nang iniisip ang kabilang buhay, amilan laha, nagsasagawa siya bilang paghanda. Wasyaqiyyu man a'rada an ukhrahu qad amya anha wa nasiyaha. Sabi na ang taong ang taong talo, sa pinakatalo, ang sino mang hindi na pinapansin ng mga bagay na ito, hindi niya pinaghanda ng kabilang buhay, at siya ay nabulat sa katotohanan at nakalimutan niya ang pangyaring ito. Kaya ano ang sabi ng Allah sa Quran? Nasullaha fanasiyahum. Nakalimutan nila Allah, kaya
Kaya pinabayaan sila ng Allah. Okay. Isa yun sa mga dahilan, mga kapatid, yung paghanda. Pangatlo na dahilan kung bakit kailangan din natin malaman ito, mga kapatid, ito'y palatandaan sa pagiging propeta ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa malaking palatandaan, lahat ng sinabi niya ay nangyari. Meron na nangyari na nung panahon pa niya, merong nangyari pagkatapos niya, meron nangyari ngayon, at meron mangyari pa. Kaya kabilang ito sa dalailu nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa mga palatandaan ng pagiging propeta ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya itutuong propeta dahil sa lahat ng kanyang sinabi ay nagkatotoo. Kaya sa isang tao, kapag nakita ng isang bagay na sinabi sa kanya, yung mga, ibig sabihin yung mga babala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinasabi sa kanya at nakita niya na nangyari sa harap niya, ay mas lalong titibay ang kanyang paniniwala at mas lalo siyang makakatiyak sa pagiging totoo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na galing sa kanya, isbin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang sugo. Kaya kabilang sa mga pangyayari ito, mga kapatid, na nagpapatunay ay merong isang kwento ni Tariq ibn Shihab rahimahullah, isa sa mga tabi'in. Ano sabi ni Tariq? Sabi niya, kunna inda Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an. Sabi niya, isang araw, sabi niya, kasama namin si Abdullah ibn Mas'ud. Julusan, kumbaga kami nakaupo, nakikinig sa kanya, faja'a rajulun faqal. Merong isang tao dumating at sabi niya, qad uqimatis salat. Sabi niya, nag-ikama na, so magsasala na. Faqama wa qumna ma'a. Tumayo si Abdullah ibn Mas'ud at tumayo rin kami kasama sa kanya. Falamma dakhalna al-masjid, sabi na nung kami ay pumasok na sa masjid, ra'ayna an-nasa ruku'an fi muqaddam al-masjid. Sabi niya, nakita na yung mga tao na sa harap, na sa unahan ng masjid na nakayuko na. Fakabbara wa raka'a wa raka'na. Nagtakbir si Abdullah ibn Mas'ud, nagtakbir din kami ng takbiratul ihram, at pagkatapos ng magtakbiratul ihram, yumuko kagad dahil nakayuko na yung imam. Thumma mashayna. Sabi pagkatapos ng sala ay naglakad na kami, wa sana'na mithla alladhi sana', at anong ginawa ni Abdullah ibn Mas'ud ay ginaya namin. Famarra rajulun yusri'. Sabi niya, mayroong isang tao na dumaan at nagmamadali. Faqal, sabi ng tao na nagmamadali, alayka salamu ya Aba Abdurrahman. Sabi niya, sumayo ang kapayapaan o ama ni Abdurrahman. Tutok na si Abdullah ibn Mas'ud. Tawag sa kanya, Abu Abdurrahman. Faqal, sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, sadaqallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, totoo ang Allah at ang kanyang sugo. Falamma sallayna wa raja'na dakhala ila ahli jalasna. Sabi nun, pagkatapos namin magsala, pagkatapos ng lahat ng pangyari na yun, bumalik na si Abdullah ibn Mas'ud sa kanyang pamilya at kami ay tuloy pa rin na kumbaga nag-uusap. Faqala ba'duna li ba'd. Sabi nung isa sa amin, ama sami'ta raddahu ala rajul? Narinig mo ba yung sagot ni Abdullah ibn Mas'ud dun sa tao nagsabi ng alaykas salam ya Aba Abdurrahman? Nang sagot niya ay sadaqallah, tutuwang Allah, wa ballagat rusulu, at yung kanyang mga propeta ay naiparating nila ang mensahe. Kaya sabi nung isa, ayyukum yas'aluhu, sino sa inyo ang kumbaga malakas ang loob para tanungin yung sahabi na si Abdullah ibn Mas'ud? Faqala Tariq, sabi ni Tariq, itong nagkwento si Tariq ibn Shihab, sabi niya, ana as'aluhu, ako magtatanong sa kanya. Fasa'alahu hina kharaj, nung siya lumabas sa kanyang bahay, tinanong na si Abdullah ibn Mas'ud. Fadakara ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sabi niya, doon niya binanggit yung sinabi ng propeta, inna bayna yaday sa'ati taslimul khassa. Sabi na kabilang sa palatandaan ng bago magunong daigdig, kapag ikaw nagsalam, ay pipiliin mo lang yung taong sasalamin mo. Ibig yung kilala mo lang. Eh di ba ganoon naging ugali natin ngayon? Kapag hindi mo kilala, hindi ka magsasalam. Kaya sabi niya, sadaqallahu wa rasuluh. Yun ang dahilan. Kasi sabi niya, bakit ako lang sinalam niya? Hindi kayo sinalam, ako lang sinalam niya. Kaya sabi na totoo ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kabilang yun sa mga palatandaan bago magunang daigdig. Sabi niya, taslimul khas. Sabi, piliin mo lang yung pagsasalaman mo. Wa fushu'ut tijara,
sabi niya, laganap yung negosyo. So, marami, kumbaga yung pagkakitaan bilang negosyo ay laganap na laganap. Hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tijara. Kahit yung babae, sabi niya, ay makipagtulungan na sa kanyang asawa sa negosyo. Wa qata'ul arham. At kabilang sabi na, yung pagsira o pagputol ng ugnayan na magkakamag-anak. Kung yung magkakamag-anak ay wala nang pakialaman sa isa't isa, wala nang malasakit, wala nang ugnayan. Wa shahadatu zur, at pagtistigo ng kasinungalingan. Wa kitmanu shahadatil haqq, at paglilihim ng pagtistigo sa katotohanan. Kaya kabilang yung sabihin na banggit ni Abdullah ibn Mas'ud na mga palatandaan na mangyari bago magunong daigdig. Kaya yun yung, actually maraming dahilan mga kapatid kung bakit natin kailangan matutunan ito. Pero siguro sa ngayon ay sapat na yung tatlo na yun. Unang-una, sabihin para masubok natin ating sarili palagi kung paano tayo nakahanda, kaya kailangan malaman natin. Pangalawa ay ito'y bilang paghanda sa atin para maghanda tayo. At pangatlo, ito'y kabilang sa palatandaan ng pagiging propeta ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, yung mga palatandaan bago magunong daigdig ay kumbaga hinati-hati ng mga scholar ng Islam. Unang-unang paghating ginawa nila, sabi na dalawang klase. Una-una sabi niya, al-alamat as-sughra, ang mga maliliit na palatandaan. Pangalawang klase, al-alamatul kubra, mga dakilang tanda. Yung mga dakilang tanda ng bago magunong daigdig. Pagkatapos, yung mga maliit na tanda, ay napakarami. Actually, yung nabasa ko na isa sa mga nabasa ko na palatandaan, umabot ng 65 palatandaan. Yung maliit na tanda. Ha? Mahigit 60 palatandaan. Ha? Kaya, yung mga maliit na tanda na yun, hinati ng mga scholar ng Islam ng tatlo. At least tatlong hati. Unang-una, yung nangyari na hindi na maulit. Lalo-lalo nangyari sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi na maulit. Pangalawa, yung mangyari na o nangyari na o hindi pa nangyari o patuloy na nangyari. Ibig sabihin yung nangyari na at patuloy pa rin na nangyari. Sabihin tuloy-tuloy. Maaaring hanggang sa katapusan ng daigdig ay nangyari. At ang panghuli, yung hindi pa nangyari. So merong mga maliit na tanda na hindi pa nangyari. Ngayon, ang ibibigay natin ng konting paliwanag, yung mga nangyari na hindi na maulit, at saka yung patuloy na nangyari. Yung mga nangyari na hindi na maulit, ay yung ibang mga scholar ng Islam, sabi nila 4. Yung iba naman sabi nila 3. Isa sa mga nagsabi ng 4, si Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid. Sabi niya 4. Pero kadalasan sa nabasa ko, 3 lang sinasabi. Yung mahalaga. Una-una doon, yung paglitaw ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung paglitaw ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ang pinakahuling propeta, kaya palatanda na talagang wala nang propetang darating, wala nang aklat na ipapadala mula sa Allah, at maguguno na ang daigdig. Kayo na sinabi ng propeta sa kanyang hadith na muttafaq alay. Ano ang sabi niya? Itong hadith na ito ay muttafaq alay, sabi niya, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Sabi niya, ako ipinadala at ang pagkaguro ng daigdig na ganito, ibig sabihin magkasunod. Magkasunod. Kaya dito, patunay na ibig sabihin malapit na mangyari dahil lumating na ang muling sugo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Qurtubi rahimahullah, habang ipinapaliwanag niya ang palatandaan bago magunong daigdig, sabi niya, awwaluhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyyu akhiriz zaman. Sabi niya, unang-una doon sa palatandaan ay yung paglitaw ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta at sugo dahil siya ang pinakahuling propeta. Waqad bu'itha wa laysa bainahu wa bainal qiyamati nabi. At siya ipinadala ng Allah na wala nang pagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka yung pagkaguno ng daigdig na iba pang propeta.
Ibig sabihin, wala nang darating na kasunod ng Propeta Sallam na propeta, siya lang pinakahuli. Pangalawang palatandaan, mga kapatid, na nangyari na rin, ito yung nangyari na, siyempre itong nangyari na pagdating ni Prophet Muhammad sallallahu. Pangalawa, yung pagbiyak ng buwan sa panahon ng Propeta sallallahu. Yung pagbiyak ng buwan sa panahon ng Propeta sallallahu na nangyari, ay kabilang ito sa mga maliit na tanda ng bago magunong daigdig. Ang nagsabi mismo nito, nasa banal na Quran na banggit, sa surat Al-Qamar. Sabi ng Allah, iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar. Malapit na ang pagkaguron ng daigdig dahil nabiyak na ang buwan. Wa ayyaraw ayatan yu'aridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kahit nakakita pa sila, isipin yung mga walang panampalataya, na mga palatandaan ay tatanggi pa rin sila at kanilang sasabihin, ito ay sihr. Salamangka na patuloy na nangyari. Ibig sabihin, sinasabi na yung mga pangyari ay galing sa sihr. Sabi ni Ibn Kathir, rahimahullah, sa kanyang paliwanag, sa kanyang tafsir sa ayang ito, sabi niya, qad kana hada fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito yung nangyari, yung pagkabiyak ng buwan sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kama wara dhalika fil ahadith al mutawatira bil asanid sahiha. Na ito ay naipaliwanag sa maraming hadis na mutawatir. Ibig sabihin talagang pinaka-authentic na hadith. Wa hada amrun muttafaq alayhi bayna al-ulama. At sabi na ito ay napagkasundo ng lahat ng ulama, lahat ng dalubhasa ng Islam ay pinagkasunduan nila na talagang ito'y nangyari na. Yung pagkabiyak ng buwan na nangyari sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakabilang din sa himala ni Prophet Muhammad. Bukod dun sa kabilang sa tanda na bago magunong daigdig, ay kabilang sa himala na ibinigay ng Allah sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagbiyak niya ng buwan. Kasi siya, sa pamagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyak yung buwan. Sabi naman ni Ibn Rajab Al-Hanbali, sabi na, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ انشِقَاقَ الْقَمَرِ مِنْ عَلَامَاتِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى. Sabi na, ginawa ng Allah na kabilang sa palatandaan bago magunong daigdig ang pagkabiyak ng buwan, na katulad ng sinabi ng Allah, nabanggit natin na aya kanina, اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرِ. Malapit na mangyari ang pagkaguno ng daigdig dahil nabiyak ng buwan. At sabi ni Ibn Rajab, وَكَانَ إِنْشِقَاقُهُ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْحِجْرَةِ. Nangyari yung pagkabiyak na yun nung si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa Makkah pa bago pa siya mag-ibang bayan, bago pa siya pumunta ng Madina. Okay, yun yung pangalawang palatandaan na nangyari na. Pangatlong palatandaan na nangyari na rin, mga kapatid, yung paglitaw ng apoy sa Madina. Sa Madina, o mismo malapit sa Madina. Na nangyari na rin, ayon sa pagkakwento ng maraming mga scholar ng Islam, at nabanggit na rin ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa hadith. Itong mga hadith na ito nagbanggit patungkol sa paglitaw ng apoy na yon na malapit sa Madina, na kung saan sa tindi ng apoy ay naiilawan ang mga kamilyo sa Busra. Ang Busra ay isang lugar na malapit sa Damascus. Unang hadis dito ay hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ard al-Hijaz. Sabi niya, hindi magunon daigdig hanggat hindi lumitaw ang apoy mula sa Ardul Hijaz. Ang Hijaz itong tinurunan natin. Dito mangyari, sabihin sa Madina nga. Tudiyu anaqal ibli bi Busra, na kung saan maiilawan niya ang mga kamilyo sa Busra. Sabi ni Nawawi, ang tagapagpaliwanag ng Sahih Muslim, sabi niya, kharajat fi zamanina narun bil Madina. Sabi niya, merong lumitaw na apoy sa Madina nung panahon namin, panahon ni An-Nawawi. Si Nawawi na tagapagpaliwanag ng Sahih Muslim. Sanata 54 wa 50 wa 600, nung taon na 654, 654
54 na taon ng hijra. Wa kanat naran azimatun jiddan. At sabi niya, ito ay isang napakatinding apoy min jambil Madina ash-Sharqi wara al-Harra, na kung saan, sabi niya, malapit sa Madina sa gawing silangan, sa malapit sa Al-Harra. Al-Harra, kung napapansin niyo mga kapatid, kung pupunta tayo ng Madina, merong isang lugar, bago ka dumating ng Madina, tinatawag na Al-Harra. Kung napapansin niyo, bago tayo dumating ng Madina. Tawatar al-ilmu biha inda jami' Sham wa sa'ir al-buldan. Na kung saan, lahat ng mga tao sa Syria at sa lahat ng lugar ay nakarating sa kanila ang pangyaring ito. Wa akhbarani man hadaraha min ahli al-Madina, sabi ni An-Nawawi, at naikwento sa akin ng sino man ang nakakita nito ng mga taga-Madina. Ibig sabihin, meron nakakita mismo na naikwento kay An-Nawawi ang pangyaring ito. Sabi naman ni Ibn Kathir, sabi niya, rahimahullah, ani Sheikh Shihab ad-Din Abu Shama. Itong kwento ay nagmula kay Sheikh Shihabuddin Abu Shama, wa kana Sheikhul Muhaddithina fi zamanihi wa Ustadul Muwarrikhina fi awanihi. Si Shihabuddin Abu Shama ay isa sa pinaka-dalubhasa sa hadith sa kanyang panahon at pinaka-guro ng history sa kanyang panahon. Anong sabi ni Shihabuddin? Sabi niya, annahu fi sanat 54 و600 في يوم الجمعة 5 جماد الآخرة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية. Sabi niya, nung taon na 654, araw ng Biyernes at ikalima ng buwan ng Jumada al-Akhirah, itong buwan na ito na buwan natin ngayon, ظهرت نار بأرض المدينة النبوية, ay merong lumitaw na apoy sa Madina fi ba'd tilka al-awdiya, sa ilan dun sa mga lugar na yun o lambak na yun na malapit sa Madina, tulo arba'ati farasikh. Ang haba nung apoy ay 4 na farsakh. Itinanong ko kanina kung gaano ka tinanong namin sa ano, sabi nung tinanong ko, sabi niya, meron akong sariling ustad. Sino yung ustads mo? Sabi niya, si Ustads Google. Tinanong namin sa Google kung gaano ka haba yung farsakh. Actually, kasi meron akong tinanong kanina isang kapatid na kilala ko, kasama namin sa trabaho, kung narinig niya yung salitang farsakh, sabi niya hindi ko alam. Sabi ko, alam ko, kaso nga lang, ang tanong ko lang, gaano kahaba yung farsakh? Kasi yung farsakh, yung musafir, na ituturing na tunay na musafir, kapag ang kanyang nilakbay ay abot ng 16 na farsakh, 16 farsakh, ayon sa fiqh. Yun ang nabanggit sa hadith. Okay. Kaya dahil doon, napag-alaman na ang farsakh ay more or less 5.5 kilometers hanggang 6 kilometers ang haba ng farsakh. Kaya sabi na, ang haba ng apoy ay umabot ng 4 farasikh. Ibig sabihin, more or less 21 to 22 kilometers ang haba. Wa arduhu 4 amyal. Ang lapad niya ay 4 na mile. Ibig sabihin, more or less ay nasa 7 kilometers. More or less. 7 to 8. 7 kilometers. Diba? Kaya ang lapad niya ay 7 kilometers. Ang haba ng apoy ay more or less 21 kilometers. تصيل الصخر حتى يبقى مثل الآنق ثم يصير كالفحم الأسود. Sabi na, sa tindi ng apoy, natutunan niya yung mga bato. Natutunan ng apoy yung mga bato. Hanggang sabi na magiging uling. Sabi magiging uling yung bato. Wa anna daw'aha kana an-nasu yasiruna alayhi bil-layli ila Tayma. Sabi na sa liwanag ng apoy na yon, ay nagagamit ng mga tao sa gabi na bilang ilaw nila hanggang Tayma. Ang Tayma pupuntang north. Wa annaha istamarrat shahran. Isang buwan yung apoy na yun tuloy-tuloy. Walang tigil. Wa qad dabata dhalika ahlul Madina wa amilu fiha ash'aran. Sabi na ito ay kumbaga naisulat. Ang history ito, ang pangyaring ito ng mga taga-Madina at yung mga magagaling gumawa ng tula ay gumawa sila ng tula hinggil sa pangyaring ito. Sabihin yung mga magaling na gumawa ng tula.
Kaya ibig sabihin, itong paglitaw ng apoy mga kapatid ay nangyari na sa panahon ng mga sahaba. Panahon ng mga tabi'in, panahon ng mga tabi'in na. Kasi 600 o 554 ng Hijrah. Kaya panahon na ni Nawawi at saka sila yung iba pa mga eskola. Kaya nangyari na ito mga kapatid, at maaaring hindi na mangyari ulit. At ayon sa pagkaalam ng mga eskola ng Islam, ito hindi na maulit. Okay. Dahil nga, yun yung pangatlo mga kapatid na ibig sabihin palatandaan na nangyari na. Na maaaring talagang hindi na maulit. Yung pagdating ni Prophet Muhammad SAW, pagkabiyak ng buwan, at paglitaw ng apoy na ito na nangyari na. Ayon sa, sabi naman ng ibang mga nagpapaliwanag, sabi na pang-apat, yung pagtigil ng jizya. Di ba naging pamaraan ni Prophet Muhammad SAW na sa bawat mapasok nila na lugar ay pinagpipili sila ng mga bagay. Unang-una, sila ay papasok sa Islam. Kung ayaw nilang pumasok sa Islam, sila ay magpasakop. At sila magpasakop, pagbabayad sila ng jizya, ibig sabihin yung parang tax. At kung ayaw nila dun sa dalawa, yung pangatlong opsyon, gera, layas. Gera, o di kaya aalis sila. Siyempre kasi, anong dahilan? Para hindi maharangan yung pagpatuloy ng pagpapalaganap ng Islam. Kaya karamihan nangyari, ayon sa kwento ng mga eskola ng Islam, ay hindi gera, kundi jizya. Kumbaga, nagkaroon ng gera, pero hindi nagtagal, napunta sa jizya. Kaya, ibig sabihin yung mga nasakupan ng ng Islam ay magbabayad ng jizya yung mga hindi nag-Muslim. Siyempre, mga nag-Muslim, ano yung kanila babayad? Zakat. At meron tinatawag na al-kharaj. Ibig sabihin yung income na galing doon sa mga lupain, para bang public land. Meron dalawang lugar sa Syria at saka sa Iraq, na malawak na lupain, na taniman, na nasakop ng Islam, na parang public land. Sino man ang magtatanim doon, yung percentage na dapat na mapunta sa gobyerno ng Islam ay kailangan lang ibigay. Ang tawag doon al-kharaj. Parang tax din ang dating. Yun ay natigil na panahon pa ni Prophet Muhammad SAW. Ang nagumpisa nun na hindi nagbigay, yung mga taga-Iraq. Sumunod ang taga-Syria, pagkatapos taga-Egypt. Sabi niya Abu Hurairah, nakita ko yung pangyari na yun. Kaya sabi ng mga scholar ng Islam, kabilang yun, dahil sa nabanggit ng propeta, kabilang yun doon sa mga palatandaan. Yun ang pang-apat. Okay. Doon sa mga palatandaan, mga kapatid na patuloy na nangyari, isa dito, yung tinatawag na al-futuhat wal-hurub. Ibig sabihin yung pagpasok ng mga Muslim sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, at saka yung mga gera, mga pangyari. Katulad ng pagsakop ng mga Muslim sa lugar ng Syria o yung mga hanggat nakarating sila sa Eastern Europe. At ganoon din sa lugar ng mga Persian, sa Iran, na halos na nasakop lahat. Nakarating sila hanggang India, at ang pinakahuli na isa sa mga matinding pangyari na hinulaan din ng Propeta Sallallahu, yung pagpasok nila ng tinatawag na Al-Constantinian sa wikang Arabic, yung Constantinian, yung lugar ni Constantinople, na tinatawag ngayon na Istanbul. Yung Istanbul ilang Constantine, na sinabi ng propeta sa kanyang hadith, sabi na, latuftahan al-Constantiniya. Sabi niya, mapapasok ng Islam ang Constantinople, sabihin itong Istanbul. Fala ni'mal jayshuha wala ni'mal amiruha. Sabi ng pinakamabuting sundalo ang kasama doon sa pagpasok sa Istanbul, at ang pinakamabuting commander yung magiging commander nila. Kaya ang naging commander nila papasok na sa Istanbul ay isang Turkey na bata, si Muhammad al-Fatih. Kaya
Ibig sabihin, kasama yun sa pangyari na kung saan sinabi ng propeta na nangyari o mangyari na nangyari pagkatapos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isang hadis na sinabi ng propeta patungkol dito sa putuhat na ito, sabi ng propeta, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-layl wan nahar. Sabi niya, mararating ng Islam ang anuman ang inabot ng gabi at araw. Sabihin buong mundo. Wala yatrukullahu bayta madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din. At walang manatili na anumang lahi, mataas na lahi, mababang lahi, anumang tao na hindi mapasok ng relihiyon na ito ng Islam. Bi'izzi aziz, bilang karangalan ng sino mang makapangyarihan, aw bidhulli dhalil, o bilang kapahamakan o pagbaba sa sino mang tao na hindi sumusunod. Aizzan, bilang karangalan, yu'izzullahu bihil Islam, na itataas ng Allah sa pamagitan itong Islam. Wa dhullan yudhillullahu bil kufr, at pagbaba na mangyari sa mga walang pananampalataya. So yung pagkahamak ng mga walang pananampalataya. Kaya hinulanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na maabot ng Islam ang lahat ng lugar. Ngayon, itong pangyari na ito patuloy na nangyari, mga kapatid. Lalo-lalo na sa kasalukuyan, ay siguro baka wala ng siyudad sa buong mundo na walang Muslim. Yung mga siyudad sa buong mundo, wala na yatang siyudad na walang Muslim. Lahat ay meron na. Kaya isa ito sa, ibig sabihin, hinula ng propeta na nangyari, nangyari na ngayon, at patuloy na nangyari, nakabilang ito sa mga palatandaan bago magunang daigdig. Isa sa palatandaan, mga kapatid, na bago magunang daigdig, tinatawag na dhuhurul fitan. Paglitaw ng mga sakuna, mga pangyari, na kung saan, mga pagsubok na nasusubukan ng sino mang mananampalataya at tinatawag na patayan. Patayan na maaring gera o maaring dahil sa mga sakunang nangyari ay nangyari itong mga patayan na ito. Kaya lang, dun sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, yumsil mar'u mu'minan wa yusbihu kafiran. Sa tindi ng pangyari, sabi niya, mayroong mga tao na maapektuhan, sa hapon siya ay mu'min, kinabukasan siya ay kafir. Sa tindi ng pangyari. Sa tindi ng mga pangyari, na maaaring yung mga ganito katindi ay mayroon na nangyari sa ibang lugar, pero hindi pa nangyari sa ibang lugar. Mayroong hadis na isalaysay ni Az-Zubair ibn Adi. Sabi niya, si Zubair ibn Adi ay tabi'in. Sabi niya, atayna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nakarating kami kay Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fashakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj. Sabi niya, isinumbong namin ang matinding sitwasyon na nangyari sa amin dahil sa masamang gawain ni Al-Hajjaj. Si Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, siya yung pinuno ng mga mamamatay tao na pumasok sa haram sa panahon ni Abdullah ibn Zubair. Kaya ibig sabihin ito ay kumbaga matinding kanyang nagawa na kasamaan laban sa mga mananampalataya. Kaya itong si Zubair ibn Ali, sabi niya, kumbaga nagsubok kami kay Anas. Anong sagot ni Anas? Sabi ni Anas, isbiru, magtiis kayo. Fa innahu la yati alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun min. Sabi niya, dahil sabi niya, ano man lang dumating sa inyo ngayon, ang susunod ay mas matindi pa. Hatta talqaw rabbakum, hanggat kayo ay makipagharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat kayo mamatay. Ibig sabihin, patuloy ang mangyari mga fitna. At ito na nga, patuloy nangyari ang fitna. At anong sabi ni Anas? Sami'atuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Itong sinabi ko sa inyo ay narinig ko sa inyong propeta na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang hadis naman na nagsalay sa si Abu Hurairah radhiyallahu an. Itong hadis na ito ay
ganito ang pagkasabi. Sabi niya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, katunayan ang sungod ng Allah kanyang sinabi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim. Sabi niya, huwag niyong iantala ang mabuting gawin. Gumawa kayo kaagad ng kabutihan. Kumbaga, ano man ang kaya niyong gawin na kabutihan, gawin niyo kaagad bago dumating ang fitna. Kumbaga, unahan niyo sa pamamagitan ng pagsagawa ng kabutihan ang pagdating ng mga fitna na ito, yung mga pagsubok na ito, o mga sakuna na ito. Sabi niya, ano yung mga pangyari na ito? Sabi niya, kakita'il laylil muzlim. Sabi niya, parang isang madilim sa gabi. Sabihin, madilim na pangyari. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sabi na isang mananampalataya sa umaga ay mu'min, sa hapon ay kafir na. O yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Uli kaya sabi niya sa hapon, ay siya ay mananampalataya, so kinaumagahan ay kafir na. Sa tindi ng pangyari. Yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya. Ibibenta niya ang kanyang din, ang kanyang pagiging Muslim sa isang kapiranggot na makamundong bagay. Ibig sabihin, ibibenta niya ang kanyang pagiging Muslim. At marami ng ganito mga kapatid. Marami na nagbibenta ng kanilang pagiging Muslim. Ito mga paghirap ng iba't ibang mga kapatid natin sa iba't ibang lugar, kahit nila tayo magbanggit ng mga pangalan, ay alam natin, ito yung mga, paano nangyari yun? Ha? Katulad na itong bagong pangyari lang. Kung paano nakalusot. Yung kapatid natin na pinatay sa isang lugar na malapit lang sa atin na isa sa namumuno sa isang grupo, malaking grupo dito sa mga Arab na lumalaban. Paano nangyari yung kung walang mga tao na binibenta ng kanilang relihiyon? Dahil sa makamundong bagay. Allah. Kaya, marami sa mga fitna na ito nangyari ng mga kapatid, katulad ng pagkamatay ni Uthman ibn Affan. Ganon din yung mga pangyari, yung Mawqi'atul Jamal, yung labanan na mga nangyari sa pagitan ng mga sahaba at ang kanilang mga tagasunod. Mawqi'at Siffin. At ganon din yung paglitaw ng mga Khawarij, yung mga tao na lumabas sa pamumuno ni Muawiyah at pamumuno ni Ali ibn Abi Talib. At ganon din, labanan na nangyari sa Al-Harra, yung lugar na malapit sa Madina, na ito nga, ito, dahil sa mga pangyaring ito. Katulad din ng fitna na nangyari na ang mga tao, sabi nila, ang Quran daw ay kabilang sa nilikha ng Allah, na kung saan yun ay isang fitna na, kumbaga siyempre kasi parang ang dating ay kung hindi malalim ang pakakaintindi mo, sabi mo okay lang. Pero sabi ni Imam Ahmad, hindi. Ito'y salita ng Allah, hindi nilikha ng Allah. Allah. Kaya dahil doon ay nakulong ng matagal si Imam Ahmad at halos patay nila dahil sa ganun. At marami na mga pangyayari, mga kapatid, ng mga fitna na patuloy na nangyari. Patuloy na nangyari na kung saan ay nakakatakot. Dahil, kumbaga, kung mahina ang kalooban ng isang mananampalataya, ay maaaring siya matangay ng fitna na ito. Isa rin dito mga kapatid na palatandaan ay tinatawag na khurujud dajjalin wal kadhabin ad'aya an-nubuwah. Ang paglitaw ng mga nag-aangkin na sila yung mga propeta. Ha? At nangyari na, panahon pa ng propeta sa salam, nangyari na, ay patuloy pa rin na nangyari hanggang ngayon. Kaya kabilang ito sa palatandaan, yung paglitaw ng mga nag-aangkin na mga propeta na ito na kung saan, nagdala sila ng, kumbaga, dala-dala nila yung mga kaguluhan. Kasi nagkagulo-gulo mga tao dahil sa kanilang mga kasinungalingan. Kaya ano ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pangyari na ito? Sabi niya, la taqumu as-sa'a hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna qaribun min 30. Sabi na hindi mauuno ang daigdig hanggat hindi lumitaw ang mga sinungaling, mga bulang propeta na ang bilang nila ay aabot ng halos 30. Kulluhum yazumu annahu rasulullah. Lahat sila ay magsasabi na sila ay sugo ng Allah. Kaya din nangyari ng mga kapatid. Katulad ng paglitaw ni Musalimatul Kadzab at saka yung iba pang mga naikwento na darating. At sabi ng propeta, meron pa siyang sinabi. Sabi na dun sa 30 na yun, o abot ng 30 katao, na mag-aangkin ng propeta, apat sa kanila ay babae. Apat sa kanila ay babae. Kaya sa ibang hadis, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
Sabi na, innahu wallahi la taqumu saa hatta yakhruja 30 kadhaban. Sabi na, hindi mauuno ang daigdig hanggat hindi lumitaw ang 30 mga sinungaling. Sabihin ng mga sinungaling dahil nag-aangkin ng propeta. Akhiruhum al-a'war ad-dajjal. Ang pinakahuli sa kanila, si Dajjal. Yun ang pinakahuli mag-aangkin ng propeta, pinakahuli dun sa 30. Kaya, ang tanong, 30 lang ba talaga? Sinabi ba ng propeta na 30 lang talaga o maaaring hihigit? Sabi ng mga scholar ng Islam, sabi nila, ang sinabi ng propeta ay 30 halos 30 ang aabutan ng bilang nila. Sabi ng tinutukoy dito, yung mga tao, yung mga nag-aangkin ng propeta na naging katanggap-tanggap sa mga tao. Pero yung mga nag-aangkin na wala namang pumapansin, hindi kabilang doon. Sa atin, maraming ganun. May babae, may lalaki. Yung mga wala namang pumapansin, hindi sila kabilang doon sa 30. Isa rin sa palatandaan, sabi ng propeta sa bago magunong daigdig, ay qillatul ilm wa qabdahu wa dhuhurul jahl. Sabi niya, kukunti na lang ang may alam. Ha? Sabi may alam sa Islam, ay kukunti na lang. Kasi mawawala yung kaalaman. At lilitaw ang kamangmangan. Kaya ito binigyan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang babala. Ang pangyari ito talagang mangyari sa dulo ng panahon na katulad ng nabanggit sa hadith na nagsalay sa dalawang sahaba. Si Abu Musa al-Ash'ari at si Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, sabi ng dalawa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bayna yaday sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilm. Sabi na mayroong mga araw bago magunaw ang daigdig na kung saan mangyari yung kamangmangan at mawala ang kaalaman. Wa yakthuru fiha al-harj, at dadami ang patayan. Patayan dito, patayan doon. Sabi naman ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sa kanyang hadis, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna min ashrati as-saati ay yurfa al-ilm wa yuthabbat al-jahl wa yushrabu al-khamr wa yadhharu az-zina. Sabi ni Anas, ay sinabi ng Propeta, kabilang sa mga palatandaan ay, sabi niya, mawala ang kaalaman, manatili ang kamangmangan, magiging laganap ang pag-inom ng alak, at pangangalunya o pakikiyapid o zina. Kaya isa sa hadis din ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, yataqarabu zaman. Sabi niya parang napakadali, sabihin yung napakabilis ng panahon. Wa yanqusul amal. Kumbaga yung gawain natin parang lumipas sa wala tayong nagawa. Wa yulqash shuh. Magiging madamot ang mga tao, wala na silang pakialam sa iba. Wa tadhharul fitan, lilitaw ang mga sakuna na pangyari. Wa yakthurul harj, at dadami ang al-harj. Qala ya Rasulullah, ayu huwa? Sabi na, ano yung harj? Sabi niya, al-qatl. Patayan. Kaya, ibig sabihin, isa sa mga palatandaan, mga kapatid, na ito na nga, nangyari na nga, na ibig sabihin yung kaalaman, ay kailangan na natin ng mapalakas dahil kukunti na lang may alam. Katulad ngayon, sa panahon natin, di ba namatay yung 3 scholar. Hanggang ngayon, wala pang lumitaw na pumalit. Kasi alam natin kung gaano katindi yung 3 scholar na yun ng Islam, na sila lang ang bukod-tangi pinaka-dalubhasa ng Islam, nananatili na matagal. Si Sheikh Abdulaziz bin Baz, Muhammad Salih Al-Uthaymin, at saka si Sheikh Nasiruddin Al-Albani, na bawat isa sa kanila, meron silang mga katangian na kumbaga bilang nagpapatunay na sila ay talagang kumbaga napakalawak at napakalalim ang kaalaman sa Islam, lalo-lalo na yung pagsaulo nila ng ilang aklat. Sabi mo naman, bili mo naman 6 na aklat, 9 na aklat, saulado nila, yung bawat aklat ay 10 volume, di ba? Ano yung utak na meron sila? Meron na bang pumalit? Mukhang wala pa . Kaya isa yung sa palatandaan na nakakatakot. Kasi dahil pag wala nang may alam, kumbaga iba't ibang fatwa na marinig natin na maguguluhan na tayo. Isa rin sa kumbaga palatandaan na mangyari mga kapatid
yung pagkasira ng ugnayan ng mga magkamag-anak. So wala nang pakialaman, wala nang kumbaga hindi mo na kilala kung sino yung kamag-anak mo, sino yung pinsan, wala nang pakialam bawat isa. Kumbaga bawat isa kanya-kanya na lang. Wala silang pakialam sa iba. Kaya ito hinulaan din ng Propeta Sallam na kabilang sa mga maliit na tanda ng bago-bago ng daigdig ay qati'atur rahim wa su'ul jiwar. Yung wala ka nang pakialam sa kapitbahay mo. Hindi mo kilala kung sino yung totoo nga. Minsan katabi mo sa plat, hindi mo kilala kung sino. Muslim, pero hindi mo kilala. Hindi ka rin nakilala. Ito parang pangkaraniwan na lang. At madalas na narinig natin sa mga nagpapaliwanag sa Islam, itong mga sitwasyon na ganito. Kaya, ito mga pangyari, ito mga kapatid, katulad sinabi ng Propeta Sallam, la taqumu sa hatta yadhhar al-fahsh wa at-tafahush wa qati'atur rahim wa su'ul mujawara. Sabi na, hindi magulang daigdig hanggat hindi lumitaw ang al-fuhsh wa at-tafahush. Sabi ng mga scholars, sabi ng al-fuhsh wa at-tafahush, yung mga pagmumura, mga masamang salita, na parang okay lang. Astaghfirullah. Magiging laganap na, hindi na, magiging pagkaraniwan ng dating sa mga tao. Lalo yung sabi na qati'atur rahim, pagputol ng ugnayan ng magkakamag-anak, wa su'ul mujawara, at saka yung hindi mabuting pagkipag-ugnay o pakikitungo sa kapitbahay. Kaya ito ay laganap na napapatunay sa pagiging totoo ng sinabi ng Propeta Sallam. Isang dito mga kapatid, tinatawag na ikhtilalul makayis. Kumbaga yung batayan sa anumang bagay ay mali, hindi na tama. Nakatulad ng sinabi ng Propeta Sallam, sabi niya, yuqawwamu biha ar-rijalu, ibig sabihin yung kung paano mo i-evaluate ang tao, ay hindi na tama yung batayan sa pag-evaluate ng isang tao. Sabi niya, kumbaga, kahit sinungaling, kung magaling magsalita, ay maging katanggap-tanggap. Kahit totoo, kung mahina ang dating, walang makikinig. At pagkakatiwalaan ang mga traidor. At hindi pagkakatiwalaan yung mga mabuting tao na dapat na pagkatiwalaan. At isa pang mangyari, sabi ng Propeta Sallam, yung tao na walang alam, magaling na magsalita, pinapakinggan. Kumbaga, hangang-hangang mga tao dahil magaling sa magsalita. Ano ang sabi ng Propeta sa kanyang hadis? Sabi na, sayati ala nasi sanawatun khadda'at. Sabi na, darating sa mga tao ang mga taon na kung saan puros mga nakakalinlang, nakakaligaw. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Pinapaniwalaan ng sinungaling. Wa yukaddaw fiha sadiq. Hindi pinapaniwalaan ng sinumang totoo. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. At pakakatiwalaan yung mga traidor. Wa yukhawwanu fiha al-amin. At hindi pakakatiwalaan yung dapat na pagkatiwalaan. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. At ang magsasalita, ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah. Sabi ng mga sahaba, ano sabihin ng ar-ruwaybidah? Sabi na ar-ruwaybidah ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi amri al-'amma. Sabi na isang tao na walang kaalam-alam, pero siya magbibigay ng salita para sa solusyon sa mga problema ng mga tao. Siya magbibigay ng salita samantalang wala siyang alam. At ang pinakahuli mga kapatid, actually hindi lang ito, pero itong pinakahuli na may paliwanag natin, pagdami ng mga lindol at saka yung tinatawag na khasf, yung tao nagiging bato, o yung qadh, ibig sabihin yung pagparusa sa mga makasalanan, at saka yung ang yung tao na nagiging hayop bilang parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kasalanan ng mga tao. Kaya siguro wala nang higit pa na lindol sa tsunami. Kung isa naranasan natin, hindi ko ibig sabihin yung sa nangyari. Baka meron pang higit pa na hindi pa nangyari. Pero ito na pinakamatinding lindol na ibig sabihin talagang daming napinsala.
Kumbaga mula sa ibang kontinente, napunta sa ibang kontinente at dinaanan pa yung Allahu Akbar. Mula Asia hanggang Africa ang inabot. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, la taqumusa hatta yuqbadu al-ilm wa takthuru al-zilzal. Sabi na hindi magunan daigdig hanggat hindi mawala ang kalaman at dadami ang lindol. Hadis naman ni Aisha radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi akhir hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadhf. Sabi ng propeta, mangyari sa dulo ng panahon ng umma na ito, umma ng propeta, sabi na una-una khasf. Sabi na, ibig sabihin ng khasf, yung tao na lalamunin ng lupa. Wa maskh, at saka yung tao na magiging hayop. Wa qadhf, at saka yung mga tao na paparusahan ng pagbato, ano pa man, dahil sa kanilang matinding kasalanan. Qalat, sabi ni Aisha, qultu ya Rasulullah, sinabi ko, Rasulullah, anuhlaku o anahlaku wa fina salihun? Sabi na, paano mangyari Rasulullah na kami ay mapapahamak samantalang meron namang mga mabubuti? So paano yung mga mabubuti? Qala na'am idha kathura al-khabath. Sabi na, oo, mangyari kapag dumami na yung mga kasalanan. Kapag dumami ng kasalanan ay doon pupuksay na ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga iba't ibang parte ng mundo dahil sa kanilang nagawang kasalanan. Sabi naman ni Ibn Hajar, sabi niya, nangyari na ito mula pa sa nung mga unang panahon sa gawing hilaga, gawing silangan, gawing kanluran. Ang mga lindol na ito, sabi na, ay nangyari na at patuloy pa na nangyari. Pero sabi na, ang pinakamatindi rito, yung matinding, yung mahabang na matagal na lindol, na kung saan, ito yung nangyari noon. Ang nangyari noon, na merong lindol na hindi ko nakakamali, umabot ng 7 araw. Na kung saan yung mga tao dito sa Arabia ay kumbaga takot na takot. At kabilang dito mga kapatid sa pagkaguno ng palatandaan bago maguno ng daigdig mga kapatid, yung pagdami ng mga sinungaling na nagpapabricate ng hadith. Sabihin gumagawa ng hindi totoong hadith at dumadami ito. At makita niyo mga kapatid, huwag masaktan kung mayroong matamaan, makita niyo sa Fadail A'mal na ginagamit ng tabligh, maraming hindi totoong hadith doon. Na kung saan, parang, astagfirullah, minsan napapansin ko sa mga kapatid na kasama sa ganung grupo, na mas gusto pa nila sa Quran. At siguro nakita niyo. Kaya kabilang ito sa mga palatandaan, sabihin yung mga hindi totoong hadith, fabricated na hadith, samantalang tiwalang-tiwala naman ng mga tao. Hindi ko naman sinasabi na doon sa Fadail A'mal walang totoong salita ng Allah o salita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Meron, kaso nga lang mas marami nakahalo na malayo sa tamang katuruan. Actually mga kapatid, katulad sinabi ko, marami pa, pero ito yung mga nakuha natin na talagang naipaliwanag ng mga scholar itong mga pangyayari na ito. At inshallah sa susunod na pag-uusapan natin yung mga maliit na tanda na hindi pa nangyari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khair.